So Module 7 talks about network infrastructure, how devices connect to each other. So dito, mostly, we're gonna do DHCP, project management. No? So install natin DHCP and gagawa tayo ng failover and load balancing scenario. So what is DHCP? DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. It's a management protocol which automatically assign IP. Alam naman natin yan. No? Main benefit nito is for auto-assignment of IP to avoid conflict. Para mabawasan yung conflict. No? Kasi pag mano-mano, magkakaroon ka ng IP address conflict. Now, may tatatawag tayong DORA. No? DORA. Step nito, DORA. Discover, offer, request, acknowledge. The moment you power on your laptop, nagbabato to ng option, no? Nagbabato to ng, kung makikita nyo sa packet sniffing tool, nagsisend siya ng discover. So broadcast domain. Kalat to. Sa lahat ng switch nyo, iilaw siya. Kalat sa lahat. Then, nakikinig lang yung server. Listening. No? Listening port. Sa 53 yata yun, 61. And then, magsisend siya ng offer. So, they're talking. Nag-uusap na sila. Pare, gusto mo ba ng subnet 10.150? No, sabi niya, 10.150. Mag-re-request siya, pahingi nga. So, when they send the request, together with the MAC address, tapos gagawin naman itong DHCP server, i-re-record lang, hindi pa ibabind, yung MAC to IP. Okay? And then mag-acknowledge to, your IP address and the host name has been recorded sa DNS din. Automatic na siya. Okay, di ba? Mas madali buhay. Yun ang ginagawa niya. So there are two ways to install DHCP via Wizard, the old way, and via the command, add Windows feature DHCP including the management tool. Tapos may dadagdag ka pa dito, no? Mga PowerShell tool, pati yung admin center, blah, blah, blah. So hindi lang yan yung command. So we're gonna install the DHCP. No? Dito muna tayo, mag-install tayo. And then we're gonna authorize. So paano yun? Sabayan nyo ako, ito na, live na tayo para mabilis na tayo. Na. Mas maganda pa rin kasi yung guided. So sa ADM1, if you notice, isa lang yung network card. Kasi magiging dalawa yung subnet. Isang 192, isang 10.150. Okay, so paano yun? Kailangan mo ng dalawang network card. In the real world, dalawa. Dalawa. So dagdagan natin dito. Sige, sabihin nyo ako, click edit. Yung mga nasa Zoom, paki-click edit now na. Mag-add tayo ng network card. Click add. Network adapter. Okay, ADM1 yan ha. Finish. Yun, no, nakita mo. Net adapter 2. Malinaw, malinaw. And then gagawa tayo ng sarili nating network. Kumbaga, may switch to. Separate switch. Separate switch. Tuwagin natin LAN segment 1. Okay? Iba yung network cable nito, kumbaga. So, LAN segment, gawa ka ng click add, LAN segment 1, kabit mo doon. Okay, okay. Yung mga nasa Zoom, na-follow ba? Na-follow ba? Kasi wala to sa instruction ng Microsoft. No? Build up to ng training lab kasi. Rob, Sir Rob, Kevin, Archie, Albert, Sir Robert Emerson. Yes. Hindi kasi gagana yung lab natin pag walang network card. Yes, sir. Yes, Okay? sir. Okay. Okay. Yes, sir. Click OK. Okay? LAN segment 1. So, yun na, dalawa yung net card. Power on mo na to. ADM1, power on mo na. Server 1, same thing. Same story. Alam niyo na. So, add. Network adapter, finish. LAN segment, 1 uli. Okay? May sariling network to, no? Network. So, does it mean one subnet, one network card? Hindi. One network card can have many subnet. No, pwede siya. Pero, kailangan mo na ng VLAN. Magpa-partition ka na. Wala tayong VLAN. Networking stuff na yun. No? Okay? Ang memory ng ating SVR1, gawin ninyong 3. Sa Zoom pala, 3. Sa Zoom 3, dito, kasi 16 gig kayo. Zoom kasi 12 gig lang eh. Sa dito, 4096 pare. Okay? 4 gig. Sa Office, 4 gig. Sa Zoom, 3 gig.
Baka hindi na umandar kasi yung server ninyo. Ngayon ang client natin, pang test ng DHCP, server 2. So lalagyan din natin to ng 2 gig lang siya. Server 2 nyo, dagdag uli ng network card. Okay, net adapter 2, LAN segment. O, paulit-ulit lang ang buhay. Sa lahat yan, mula ADM1 hanggang server 2, may sariling subnet. Ay, power on yun na. Then logins sa lahat. Yan, na. So gumawa tayo ng sarili nating subnet. Then, next step, we're gonna install the DHCP. Habang nag-aantay, yeah. So the DHCP must be authorized. No? O authorized. Hindi tatakbo if unauthorized. Okay, so sa demo natin, I connected sa server and then we're gonna install roles. Then complete the installation, then authorize. So ito gagawin natin ngayon. Okay, ito na. So once ready na yung VM, ready na ba yung VM natin? Hindi pala yan to. Okay, login tayo sa lahat. Login tayo sa lahat. Ito na yung lab ninyo. Ang haba kasi masyado nung Microsoft eh. Yan, login tayo. Ano ba password nito? Sir Chris, yung mga PowerPoint ba magkakaroon kami ng copy? Yes, sir. Bibigay ko mamaya at the end of the training. Tapos yung ano niyo, sir, machine nyo hanggang bukas na lang, no? So, ilab na natin to para matapos na tayo. So, bukas 5 p.m. kasi may klase pa ng Windows na Sabado. So, marami pang gagamit eh. So, gawin na natin. Sabayan niyo ako. Nakasabay ba lahat ng Zoom? Sino hindi nakasabay? Taas ng kamay sa Zoom para tuturuan natin, na-assist natin. Archie, nasabay ba? Archie, okay lang? Ano, sir? Nalagyan na ba network card? Sir Albert, Kevin, Robert. Yeah. Yes, Okay, sir. lahat nakalagi na. So, open up PowerShell, Ice, baby. Ay, ano ginawa ko? Ano yung naklik ko? PowerShell, run. Yun lang. ADM1 lang. Now, the demo, no, nakakonect na tayo dito. Select natin yung role and feature. So, two ways to do it. Two ways to do it. No? Ra-write down ko muna yung program. So, ganito siya. Install the usual. Install Windows feature. DHCP lang. And then, include management tool. So, pag ganyan, kabinaba ko, hindi pa kasi fully loaded. Dash, dapat may lumabas yun. Include the RSAT, PowerShell, GUI, and connectivity. And then, pwede mong i-reboot automatic. Restart. Pero hindi gagana yan. Kahit i-force mong ganun. Walang force, ano. Hindi gagana yung restart na yan. Okay. Pwedeng, so yan, that will install in one computer. Pero, gusto ko dalawa eh. So, ganito magiging command niya. Windows feature. So, anong option dito? Anong option? Computer name. No? Ano ba to? cm1.contoso.com, comma, csvr1 dash dot contoso.com, dhcp. Para may kulang. Ano? Para may kulang. Ayun. Kailangan magbago yung color. No?
And then ano pa? Include management tool. Boss, pwede bang i-reboot? May lumalabas ba? Yes, meron eh, na. Yan. So that will install in two computers. Gagana kaya to? Tingnan natin. Lang pag-build up ng commandlet na. Blah, 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 blah. Hindi niya kilala. So, hindi niya kaya yung remoting, yung dalawa. So, mag-invoke na tayo. Command, invoke command, command, command. Anong option dito? Invoke command. Babaguhin natin to, no? Restructure natin to. Di ba Sige, kung ayaw niya ng dalawa, kung ayaw niya ng ganito, di isa na lang. Server 1. Yan. Kaya ba niya yan? Kaya naman pala. Okay, we're installing the DHCP and then hopefully mag-reboot siya. Na. So dito na nag-install yan. Or the other way, ito naman yung second time, ganyan, role, yung usual. Alam niyo na yun, di ba? Server, then role. Daming way. So add role, ganun. Pero hindi na natin gagamitin ito. Yeah. Add role. And then, sige, gamitin na nga natin. Server 1, meron na, di ba? Hindi lumalabas yung local server. Ba't di lumabas yung dalawa? No? Hindi pa pala tapos. Tatlo to dapat. Ayun, lumabas na isa. ADM1, wala pa. Reading pa, reading. Tatlo yan. Yun! So, ito na may second method. No? Second method to. In-install ko locally lang. Hanapin yung DHCP, yun. RSAT, that's the equivalent to minus include management tool. Yun yun. Add feature, next. Next. Tapos, restart the destination if done. Install. Install. Okay. So, ito na yung commandlet. Tapos na ba? Hindi pa. Oh, done, done, done. Next, we need to authorize. So, dalawa yun, ano? Ito yung local para sa ADM1. Yung PowerShell naman para sa, ayun, ayan, para sa, yung PowerShell para sa dito. Okay. Okay, install, started. So, nag-install na siya locally. So, those are two ways. No, meron pang isa yung by admin center din, yung advanced na. Ayan, so at the same time, nag-install siya. Done. So, step 2, kailangan nyo i-complete. What does complete means? Meaning, you need to create two groups. One for DHCP user, the other for DHCP admin. Para saan to? Para mag-create ng group. Ayan. Okay? Commit. Okay? Done. So, dalawang ginagawa nun. Create group and authorize. Close. Okay? Refresh. Then, yung SBR1, remember, kailangan natin na authorize yun. Di pa tapos eh. Asan na ba yun? Yun, authorize nyo din. Okay, authorize nyo din. Sige, sige, authorize nyo na ngayon. Same thing. Ano uli? It will create two groups plus authorize. Yun lang. Commit. So, dalawang beses tayo gumawa kasi dalawa yung in-install na natin. Tapos, no? So, if you refresh this one, all server, DHCP na yung dalawa. This one and this one. Now, do we need to reboot? Sabi dito,
no need daw, no need. Pero hindi ako naniniwala. Sabi, do we need to restart? No. Pero magkaka-problem kayo pag di nyo ni-reboot yan. Remember Windows, di ba? So, kailangan i-reboot. So, SBR1, restart. Restart. Okay, yan, SBR1, na-restart. Na-restart ko na. Ito yun. Yun o, nagre-reboot na. Plus, yung local. Ba't naka 169? Ah, oo, dalawa pala yung network card. Pwede mong i-restart. Dito na lang. O, BC. Hindi ko ma-reboot. Reboot. Ganun ano? Okay, dalawa. Okay. So, SVR1, ito yung client. Pang-testing natin to. Pang-testing. Ito yung kukuha ng IP address. Okay, titingnan na. Dapat may IP, magkaka-IP to ha. So, open lang kayo ng ICE. Testingin natin, man. After installing the HCP, we need the scope. Dapat, it should be pulling up IP from that scope. And then, failover natin, we're gonna turn on this one, shut down this one. Nag-reboot ba? Parang di ko nakita. So to open up DHCP, type DHCP mgmt.msc. Meron na ba? Meron na ba? Parang wala pa eh. No? Rebooting pa lang, rebooting. Yan. So far, what have we have done? So we install DHCP to both server, no, and authorize. Tapos na yan. Tapos na. Yun lang, no? Yun lang. Okay lang, okay lang. ADM1, SBR1. Meron na? Okay lang yan, okay lang yan. Saan? Install mo lang SBR1 na lang. Sa SBR1. Ah, yun. So, kung meron na sa ADM1, click mo na, run mo na. Hindi, wala. Client yan, pang testing natin yan. So dito, wala tong IP, pang testing lang to. Kaya pag nag-type ka IP config, wala lang ko ano. Wala. When you see 169, APIPA tawag doon. Ano ta uli? APIPA. Automatic Private IP. Wala kang IP. Hindi ka nakakahugot. Okay? Isang tingin mo pa lang, alam mo na, walang connectivity. Okay? Kasi nga walang DHCP, di ba? Okay, balik tayo dito. Run nyo na itong DHCP mga. Ba't ang tagal mag-run naman yun? Oo nga eh. Medyo bagal. Sige. Doon lang muna tayo. Hinto muna tayo doon. Kasi nag-i-install, nagre-reboot. Lalo na yung Zoom. Lalo na yung Zoom. Umagal, sir. Super. Sobrang delay. Tagal. Tsaka Hindi ano na kayo niya? gumalaw 7 sa kayo. akin, sir. Hindi yata kayang dalawang server, sir. 7 kayo dyan. 6 lang pala. 100 CPU usage. Hindi na gumalaw. Oo, mag 100% CPU yan. So, mabilis pa tayo sa computer. Natalo natin yung speed ng computer, man.
Sir Reboot Chris, lahat. yung mga past recording natin accessible din naman. Teka, sandali, may kausap ako. Ano yan, sir? Yung mga past recording accessible. Authorize. Authorize. Sir, ano yan? Nasa Zoom? Ano pa yan? Ano yung question sa Zoom, sir? Yung mga recordings natin ngayon, yung Yeah, nire-record. yeah, yeah, yeah. Turo ko, accessible na siya. Turo ko sa inyo. Nasa Zoom pa siya eh, pero bigyan ko kayo ng link. Okay, sige. Link. Tapos pwede yung pag-aralan anytime after 5, no? Tapos pwede yung ilab yan hanggang bukas. Pwede yan. Hanggang alas 5, ha? Shutdown na natin alas 5 to. Sir, if Okay. ever na hindi kunyari by Friday hindi pa namin pwede namin gawin sa home lab yan. Pwede i-simulate yan. Gawa na lang kayo. Lahat ng Build na lang kayo ng ginawa. machine. Sige, sir. Tapusin nyo na lang kasi medyo mahirap ang machine eh. Lag kasi sila sa At least meron kayong between 5 p.m. up until alas 12 ng gabi. Pare, ilang oras yon? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 hours yon. Tapos bukas ng umaga from 9 to 5, 8 hours. Tapos mo yan. Matatapos nyo yan. Kung hindi, wala na kasing virtual machine eh. Build na lang. Mahirap mag-build. Pare. matagal yan, sir. Kunyari, Tagal nyo, mahirap i-simulate lang. mag-build. Yes. Kaya maganda, tapusin nyo mamayang gabi hanggang alas 12. Tapos, pagbitin, meron pa kayong bukas. Kasi may klase na kami ng Sabado. Windows 2019 naman yon. So, bukas libre, yung server, yung via Zoom. 18 hindi na. Kasi mag-build na kami ng machine ng alas 5 eh. So, automatic, di-delete na namin lahat eh. Kaya gawin nyo na ngayon. Sabayan nyo na ako, no? Kaya pag sinabi ko sabayan nyo, sundan nyo. Let's say, sinabi ko, gawin na, now na, yan, gawin nyo na. Kasi marami siyang dependencies. Tapos yung provided ng Microsoft, hindi naman working yung iba eh. No, hindi working eh. So I have to create my own steps pa rin. Ayos ba? Yun, pasok! Pero in the real world, mas mabagal. Kasi isang host, 64 servers eh. Try to imagine, di ba? Ito nga, mabilis pa nga yung sa inyo eh. Dedicated kasi yung sa inyo. Sa office, dedicated machine yan. Bare metal talaga. Sa productions, trabaho, marami, nakashare kayo. Let me know kung okay na, no? Kung nag-settle na siya. Ito, mag-a-appear yan dito sa desktop, di ba? So, meron kayong ADM1. May ADM1 kayo, pa server, manager. Buksan nyo na, ngayon, nasabayan nyo ako. Nakikita mo to? Nakikita mo to? Click mo lang yan. May notif yan, pare. Hanapin mo, promote. Ay, authorize pala. Hanapin mo. Sa akin, wala na. Na-authorize ko na eh. Tapos na ako. Ano? Authorize nyo lang dalawa. Dalawa yan. Pero sa inyo isa kasi installed na pala yung kabila. Ah,
Hindi, promote? Hindi. Baka na-click nyo, admin. Authorize. Refresh nyo ulit, refresh. Pag wala, lipat ka dito, tol. Kasi ito yung bagong install, di ba? Click mo lang yan. Hanapin mo dito. Server 1. Rick, pa-off naman to. Ginawa. Sige, promote nyo rin. Siguro hindi pa napopromote yung isa. Tapos, authorize. Nakita nyo, authorize? Meron na, di ba? Meron. So, since meron na palang meron na DHCP sa ADM1, right? Server 1 na lang gagawin niya. So, refresh. Server 1, meron na yung DHCP, yun, no? Oh, ADM1, meron na ring DHCP. Okay, sige, buksan niya. Server 1, DHCP. ADM1, DHCP. So, ganito yung tsura niyan. Yan. Ano to, ADM1. Ganun yun, lakihan. Puro tayo DHCP. So, networking to, networking. Server 1, DHCP. Yun, okay? Yun lang. Sige, let me know pag okay na kayo. Okay, 15, 15, 16 ngayon. Ganun. Everyone with recording link.
Teka, ba't nire-record ko to?